Shalom Aleichem, mga kapatid. Narito na naman tayo ngayon sa ating Preaching in the Wilderness series. At tayo ay magbabasa ng Ebanghelyo na binabasa sa lahat ng mga Katolikong simbahan. But before that, let us pray the Angelus, in the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. The angel of the Lord declared unto Mary, and she conceived by the Holy Spirit. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women. Blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. I am the handmaid of the Lord. Be it done to me according to your word. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women. Blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. And the Word was made flesh, and dwelt among us. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Pray for us, O Holy Mother of God, that we be made worthy of the promises of Christ. Let us pray. For we beseech you, Lord, the grace into our heart, that we, to whom the incarnation of Christ your Son was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. We also pray, Lord, to bless us, guide us, speak to us this morning through your word. And we thank you for your mercy and goodness to us, for taking care of us, for keeping us safe and sound, for waking us up this morning, and for giving us another life. We entrust you this day our life, our loved ones, all our possessions, and all other people around us. And this morning, we are claiming your word in 2 Corinthians chapter 10, verse 4 to 5. For the weapon of our battle are not of flesh, but are enormously powerful, capable of destroying fortresses. We destroy arguments and every pretension raising itself against the knowledge of God, and take every thought captive in obedience to Christ. Amen. Then in the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Good morning. Good morning. Brother John, Kakay. Yes, amen. Brother John, Kihano, Kakay, Marilunonag, Prisa Primarandipa, ang pangandip. Ibig Constantine Risa Saron Orobia. So, yan. Si Brother Romy Nunez. Brother Romy, kumusta po kayo? Si Mystery of Faith. Okay, wala si Mystery of Faith pa. So, ang Ebanghelyong mga kapatid ngayon, the Gospel of today is taken from the Gospel according to St. Matthew, chapter 23, verses 1 to 12. Glory to you, Lord. Then Jesus spoke to the crowds and to his disciples, saying, the scribes and the Pharisees have taken their seat on the chair of Moses. Therefore, do and observe all things whatsoever they tell you, but do not follow their example. For they preach, but they do not practice. They tie up heavy burdens, hard to carry, and lay them on people's shoulder, but they will not lift a finger to move them. All their works are performed to be seen. They widen their phylacteries and lengthen their tassels. They love places of honor at banquets, seats of honor in synagogues, greetings in marketplaces, and the salutation, Rabbi. As for you, do not be called Rabbi. You have but one teacher, and you are all brothers.
Call no one on earth Father. You have but one Father in heaven. Do not be called Master. You have but one Master, the Messiah. The greatest among you must be your servant. Whoever exalts himself will be humbled, but whoever humbles himself will be exalted. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Sabi ni AI Summary, yung auto yata to, AI. Morning Reflections with Brother Gary. AI Summary. May AI na tayo, may AI. Okay, so itong Ebanghelyo natin ngayon is a very famous chapter. A very famous chapter. Pastora Atienza. May pastora tayo nagpalod, Brother Jun. O baka pangalan din. Kasi meron din tayong si Trisita Pastor. Ito naman, Pastora Atienza. Hindi natin alam kung pastor to. Okay. So, itong chapter na ito, mga kapatid, is a very famous chapter. Especially itong verse 9. Ano yan, Brother John? Automatic yata yan. Ano yan sa kanyan? AI yan. Hindi yan ano. Hindi yan tao. Kanyan TikTok yan. Okay. So, ang chapter nito ay very famous chapter, especially sa mga separated brethren natin. AI ang Brother John yan tao, bali ko yan, automatic, auto, ano yan. Garang katulad din sa Meta, meron din siyang AI. Kaya from time to time, parang saan siya. Okay. So, itong, sabi ko nga sa inyo mga kapatid, this chapter is very famous chapter dito sa Biblia at memorize ito ng mga separated brethren natin, especially yung verse 9. Okay. So, titingnan natin dito mga kapatid na ang mga focus ng Ebanghelyo is about the scribes and the Pharisees. At dito sa verse 1, makikita natin, Then Jesus spoke to the crowds and to his disciples, saying, The scribes and the Pharisees have taken their seat on the chair of Moses. And then, Therefore, do and observe all things whatsoever they tell you, but do not follow their example, for they preach, but they do not practice. So, kung makita natin mga kapatid, na ang mga iskriba at mga Pariseo ay sinasabi ng Panginoon na they take the seat of Moses. Ibig sabihin, yung authority na they are sitting at the seat of Moses, parang kumbaga they are in the place of Moses, kasi sila yung mga naging successor, mga kapatid. Kasi di ba si Moses yung lawgiver, sila yung nakakaalam ng batas, sila yung nagpapatupad ng batas. Hey, Brother Romy, good morning. Sila yung nagpapatupad ng batas ng mga Hudyo, kaya sila yung kinikilala ng mga tao. Sila yung parang they are in the place of Moses, yan. Kumbaga sila yung nag-succeed kay Moses. Okay? Ang verse 3, sabi ng Panginoon, Therefore, do and observe all things whatsoever they tell you, but do not follow their example, for they preach, but they do not practice. Yan. Since na they are in the seat of Moses, therefore, dapat pakinggan daw sila ng mga Hudyo, pero ang babala ng Panginoon,
Pero ang babala ng Panginoon, do not follow what they are doing. Huwag sundin yung kanilang ginagawa kasi kung babasahin natin itong buo na itong chapter 23, maaring hanggang bukas ito, makikita natin na dinidenounce ng Panginoon yung kanilang mga practices. Yung ginagawa nila is hypocrisy. Amilib, good morning po. Ay, hindi pa ako pare, Amilib, no? Amlib, okay? Bilma. I am not Bilma Francisco. Okay, Bilma Francisco Dora. Okay. Hindi pa ako pare. I am just a lay person. So, since they are in the seat of Moses, kumbaga sila yung successor ni Moses, sila yung ipinagkatiwalaan ng mga batas ni Moses, sila yung taga-interpret ng batas ni Moses, at sila yung nag-expound ng batas ni Moses na ibinigay kay Moses. So from 10 commandments, ang batas daw po mga kapatid ay inabot ng about 613 laws kasi in-expound nila ng in-expound. Pero bagamat ganun, bagamat hypocrite sila, ang sinasabi ng Panginoon, since they are in the place of Moses, since they are in the seat of Moses, ang mga tao, ang mga Hudyo ay tinuturuan ng Panginoon na makinig sa kanila. Dangan niya lamang makinig, ngunit hindi gagayahin yung kanilang mga ginagawa. So, makikita natin sa verse na ito, ganoon kahalaga yung set. Then kung later on, kung babasahin natin ng patuloy itong New Testament, makikita natin, it was taken to them. And then, kung makikita nyo na si Moses ay binigyan ng batas. Pero kung makikita natin doon sa first part ng Saint Matthew, sa Matthew chapter 5, umpisa sa Matthew chapter 5, hanggang chapter 7, makikita natin na sa sinasabi ng Panginoon na it was said before, sinasabi nung una, then pagdating ng Panginoon sa Kristo, tuwing mga ngaral sa sinasabi ng Panginoon, but now I say unto you. Because alam natin, ang Panginoon sa Kristo is greater than Moses. He is the Messiah. He is the Son of God. He is God who became blessed. He is any more. Kung makikita natin doon sa Matthew 28, all power and authority is given to me. Then sa verse 19, Matthew 28:19, therefore go ye therefore to all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. So therefore, the authority was not anymore in the scribes and Pharisees, but it was given to the disciples. So kung gaano kahalaga yung chair na ino-occupy ng mga escriba at pariseo, ganon din kahalaga sa ating ngayon tinatawag na chair. Kaya nga meron tayong kapiyastahan na chair of Saint Peter. Kasi it was not anymore in the power of the scribes and Pharisees. It was given to the disciples. Diba? Sa Matthew chapter 28, all powers and authority is given to me. Then sa kanya kinumission yung kanya malagad. Kaya nga sa atin sa Catholic Church, mga kapatid, although this is a highly theological mga bagay, pero at least pinapahapiawan lang natin ba? Kasi kung sakaling magkamali man tayo, tinatawag ni Ecclesia Supplic, the Church will supply. Pero ito yun mga kapatid. That is why in the Catholic Church may tinatawag tayong ex-cathedra. Chair. From the chair. Yan, kaya nga may cathedral tayo. Na kapag nakaupo sa cathedra or sa chair, yung mga bishop natin or si Pope Francis, yung pinoproclaim or pinopromulgate niya na encyclical or teachings ay nagiging dogma na dapat pakikinggan. Yan, parang it seems theological na masyado. Pero ganun yung mga kapatid. Kaya may tatawag tayo na cathedral. Sa mga dioceses, di ba, may mga cathedral tayo. From the chair, mula sa upuan.
So once our bishop or pope sitting down on the chair and promulgate something ay nagiging dogma yun at dapat paniwalaan at pakinggan at susundin. Sapagkat sinasabi sa Luke chapter 10 verse 16, ang nakikinig sa inyo ay nakikinig sa akin at nakikinig sa nagsugo sa akin. At ang nagtatakwil sa inyo ay nagtatakwil sa akin at nagtatakwil sa nagsugo sa akin. So, ganun yung importance ng katedra na kung saan dito makikita natin na sinasabi ng Panginoon, while they are ang mga Parisiyo at mga Eskriba kapag verse 3, therefore do and observe all things what they tell you, but do not follow their example. Kasi they are in the seat of Moses. Kaya, bagaman ganun na hindi nila sinusunod, hindi sila namumuhay ng maayos, ang mga Hudyo ay sinasabihan ng Panginoon, sundin ninyo ang sinasabi nila, but do not follow their example, for they preach, but they don't practice. Kaya nga, tayo ng mga Katoliko, tayo mga nagbabahagi ng salita ng Diyos, tayo ng mga naglilingkod, mga lectors, commentators, and any workers of the church, in the Catholic Church, marami, di ba? Lahat tayo, kapag naglilingkod tayo sa Panginoon at hindi natin isinasabuhay yung sinasabi ng Panginoon ay para wala tayong pagkakaiba sa mga Eskriba at mga Pariseo. Di ba? Wala tayong pagkakaiba sa mga Eskriba at mga Pariseo. Kapag yung binabasa natin araw-araw at hindi natin isinasabuhay, wala tayong pagkakaiba sa Eskriba at Pariseo. Mga kapatid. Di ba? Ano sabi dito sa verse 3? Therefore, do and observe all things whatsoever they tell you, but do not follow their example. Huwag sundin. Sige, pakinggan niyo yung kanilang sinasabi. Minsan, di ba, may mga tatay na magturo sa anak follow what I say. Di ba? Follow what I say. But don't follow what I do. Kasi hindi sila mismo, anak huwag ka maninigarilyo. Pero sila mismo namang magulang naninigarilyo. Samantala na ang mga bata, mas madali nila makapture or mas madali nilang sundin kung ano yung halimbawa na ipinapakita mo kaysa kung ano yung sinasabi mo. Kaya napakalaga yung pagpapractice ng pananampalataya, pagpapractice na kung ano yung sinasabi ng banal na kasulatan, mga kapatid. Hindi pwede na, lalo na tayo mga naglilingkod, ito sasabihin ko, lalo na tayo ng mga nagsiserve sa simbahan, sa Catholic Church. Lalo na tayo nagsiserve. In-expect tayo ng Panginoon na isinasabuhay natin. Kasi sinasabi dito, for they preach, but they do not practice. Okay? Kasi, nangangaral sila, pero sila mismo, they are not practicing what they are preaching. Di ba? Sabihin na, magpakabanal na kayo. Magpakabanal na tayo. Pero kung hindi mo ginagawa hindi ka nagsusumikap ng pagpapakabanal, then, salungat dun sa sinasabi mo. Kaya ito yung sinasabi niya, ito mga Eskriba at mga Pariseo, they preach but they do not practice. Yet, bagaman ganon, since they are in the seat of Moses, the people must listen to them. But later on, makikita natin, yung sinasabi ko nga sa inyo, it was taken to them and it was given to the apostles. It was given to the church, the Catholic Church. Yung sinasabi sa Matthew 16, di ba? Inalis na sa kanila. Ibinigay na sa mga alagad ng Panginoon. And then yung mga alagad, ipinasa din nila ito sa kasunod sa kanila. That is why may tinatawag tayong apostolic succession. May continuity
meron tayong ang leadership ng simbahan natin from St. Peter up to Pope Francis, 266 na. So we have the unbroken link, mga kapatid. Meron tayong unbroken link. When we in the Catholic Church, meron yan. The rest of our separated brethren ay wala. So therefore, since they are in the seat of the apostles, they are in the seat of Peter, given by the Lord Jesus Christ, ang mga pari natin, the same principle na sinasabi ng Panginoon, kahit yung mga pari natin, hindi mamumuhay sa kanilang ipinangangaral, yet our Lord Jesus Christ is saying, sundin ninyo ang kanilang sinasabi, pero wag ninyong sundin ang kanilang ginagawa kung sakali man na ang mga kaparian natin ay hindi nila isinasabuhay ang kanilang pinangangaral. Di ba? Hindi natin tingnan yung kanilang ginagawa. Ang sabi dito, katulad ng sinasabi ng Panginoon sa mga alagad niya, na sundin ang mga iskriwa at mga pariseo, the same with us. The same principle na binibigay din sa atin ng Panginoon. Kung sakali, mga kapatid, kung sakali na ang mga kaparian natin or mga bishops natin, yes, brother, yung Romy, yes, unbroken link from apostles to Peter now. Then, ito mga kapatid, take note, ito yung sinasabi sa Matthew chapter 23 verse 2. Ibig sabihin, na kung sinabi ito ng Panginoon doon sa mga escriba at mga presyo, despite they are not doing what they are preaching, pero sinasabi dito ng Panginoon na follow what they are saying, but don't follow what they are doing. Kung sakali, yung mga pari natin, kung nakikita natin, ang mga kaparian natin at obispo, ay hindi na mamuhay sa kanilang ipinangaral. They are accountable with our Lord Jesus Christ. Diba? They are accountable with our Lord Jesus Christ. Tayo, ang accountability natin is to follow what they say. But let us not follow what they are doing. So pagdating ng araw, kung hindi sila magbabago, kung may mga kaparian tayo na hindi magbabago, balang araw, may kalalagyan yan sila, aalisin yan sila ng Panginoon. Kasi hindi na sila nagiging fruitful sa kanilang paglilingkod, mga kapatid. Time will come. Pero ang sabi ng Panginoon, ang inuutos sa atin, follow what they say, but don't follow what they do. Okay? Sapagkat hindi nila isinasabuhay yung kanilang iginagawa. So, ganun kahalaga sa Panginoon yung pagsasabuhay at pagsasagawa ng kalooban ng Panginoon. So, paano? Ito yung lagi kong tinatanong. Paano natin maisagawa ang kalooban ng Panginoon? Or paano natin maisagawa at maisabuhay ang kalooban ng Panginoon if we are not doing like this? Na nagbabasa ka ng banal na kasulatan, nakikinig sa banal na kasulatan, kung hindi mo pinapakinggan at binabasa ang salita ng Diyos, ano yung isa sa buhay natin? That is why we in the Catholic Church, it is very important for us na nagsisimba tayo. Kasi kung wala kang maririnig, ano yung isa sa buhay mo? Di ba? Kung wala kang binabasa at wala kang natutunan sa salita ng Diyos, ano yung isa sa buhay mo? So therefore, it is a must for us to read the Word of God every day or to listen to the Word of God every day. Kasi kung wala tayong maririnig, wala tayong mababasa, ano yung isa sa buhay natin? Sabi ni Brother John, marami ring pare tinawag na corrupt paroko. Sa amin ni Brother Romy, Brother June, ang corrupt paroko namin, hindi naman corrupt paroko. Religious was the PSDP, so far wala silang ganun. Mayroon silang tinatawag na vow of poverty. Sa diocese, wala yata silang vow of poverty.
Sila religious kasi may vow of poverty, vow of chastity, vow of obedience. So, wala silang, so ang kora-paroko namin, hindi ganon. Mga pare namin, hindi ganon. Korap-paro. Bago yun, Brother John, So, yun mga kapatid. Na napakahalaga pala sa atin yung pagsasabuhay. Pero yun nga, paano natin maisasabuhay ang Panginoon? Ang salita ng Panginoon, ang katuruan ng Panginoon, kung hindi natin binabasa araw-araw, hindi natin pinapakinggan araw-araw. Di ba? That is why sa atin sa Catholic Church, baka sa hindi nakakaalam, meron tayong daily Bible readings. Ang daily Bible readings ay merong first reading, Psalms, and then yung antiphon, gospel antiphon, bago basahin yung gospel, there is a verse from the Bible, bago basahin yung gospel, may gospel antiphon na tinawag, coming from the Bible also, and then the gospel. So, bali, 4 lahat na portion. Pero kapag may kapiyastahan or Sunday, merong first reading, merong Psalms, and then merong second reading, first reading, Psalms, second reading, gospel antiphon, and then gospel. So, bali parang 5, mga kapatid. Sa mga hindi nakakaalam, we have the daily gospel reading. May cycle A, cycle B, cycle C. Cycle C, mga kapatid. Kapag yung 3 cycle ng readings, so ibig sabihin 3 taon sa loob ng cycles na yan, kung yung 3 cycles na yan, binabasa mo araw-araw, yung buo. Sa atin, gospel lang yung binabasa natin. Is para mo na rin mabasa yung buong Biblia. Kapatid. Or nakikinig, kung nagsisimba ka araw-araw, sa loob ng 3 taon, ay para mo na rin nabasa yung Biblia. Yan. So, napaka-importante yung pakikinig at pagbabasa. Kasi kung wala tayong narinig, wala tayong nabasa, ano yung isa sa buhay natin? Paano natin yung mapapractice yung hindi natin alam? So therefore, it is a must for us Catholics to read the Bible. Yun naman sinasabi ng simbahan eh. Yun nga sabi ko sa inyo, as a matter of fact, meron nga tayong mga daily Bible readings. No. Kaya kung titignan mo sa Google or sa YouTube, napakaraming mga nag-o-offer na mga daily Bible readings and daily Bible reflections. No. Sa atin, ginagawa lang natin to sa simple nating kakayanan bilang laiko. Kasi bilang laiko, tayo ay nakikibahagi sa 3 gampanin ng Panginoon Jesucristo, pagiging hari, pari, at propeta. Yan, mga kapatid. Okay? So, ito mga escriba at mga pariseo, they tie up heavy burdens hard to carry and lay them on people's shoulder, but they will not lift a finger to move them. So yun, mga kapatid. Itong part na ito, pwede rin natin ito i-apply sa pagiging leader sa simbahan. Kasi sila, nag-impose sila ng mga batas, in-expound yung batas, mga kapatid. Hanggang sa umabot ng 613 laws. Tapos sila impose ng impose, pero sabi ng Panginoon, ni isang daliri ay hindi man lang nila maigalaw para tulungan ang mga taong nabibigatan sa kanilang mga ini-impose. Sila mismo ay hindi nga nila isinasagawa. They are not practicing it. They just telling it to the people. So ito, sa leadership, pwede rin natin ito i-apply sa pagiging leader sa simbahan, mga kapatid. Sa pagiging leader. Kapag leader ka, hindi pwede na utos ka lang ng utos. Hindi pwede na gawin mo to, gawin mo yan, pero you are not doing. Hindi pwede ganun. Di ba? They are, parang nagbabundle daw sila ng mga mabibigat na mga pasanan at ibinibigay sa tao, pero hindi man lang sila tumutulong.
So you see? So ibig sabihin makikita natin na sinasabihan tayo ng Panginoon na we must be the example. Supposed to be yun dapat ang ginagawa ng mga eskriba at mga pariseo. They are the example. Ibig sabihin, parang sinasabi sa atin ng Panginoon, kung leader ka sa simbahan, leader ka sa isang community, you must be an example for others. Hindi pwede na, gawin mo ito, gawin mo yan, but you are not doing something. Di ba? Kaya nga sa amin sa parokya namin, dati ang Paris Pastoral Council, ang coordinator, ang tawag namin ay President, Vice President, Secretarian, President. Later on, pinalitan ng coordinator. Kasi kapag President, kuminsan parang nawawala na yung humility. Ako President dito. Di ba? Nawawala na. Kaya nga kung leader ka, mga kapatid, is hindi pwede na magsasalita ka lang na magsasalita at hindi ka naman tumutulong, hindi ka naman nagpapakita ng halimbawa. Kaya nga, leader must be a good example. Leader, kung kung mabuti yung leader, mabuti yung mga followers. Kaya nga, kung kinikilala natin na leader ang Panginoong Jesucristo, kung kinatawag natin siyang Panginoon, we are obliged to follow our leader. Luke chapter 10, verse 16, yun, di ba yung sinasabi? Tapos, ang Panginoong Jesucristo is nagpakababa. Mark chapter 10, verse 45, hindi dapat ganyan kayo. Dapat, yung sino mang nais maging pinuno ay dapat maging lingkod katulad ng anak ng tao, dumating para ialay ang kanyang sarili. And then sa Philippians chapter 2 verse 5, di ba? Magpakababa kayo katulad ni Kristo. Kahit siya ay Diyos, hindi siya nagpilit manatiling kapantay ng Diyos. Bagkus sinubat niya ang katangian ng pagka-Diyos. Nagpakababa siya. So, kung ang leader natin nagpakababa, di dapat ganun din tayo. Mga kapatid. Okay. Kaya nga itong verse 4, mga kapatid, itong sa verse 4, they tie up heavy burdens hard to carry and lay them on people's shoulder, but they will not lift a finger to move them. Kaya nga kung babasahin natin yung Matthew 11 verse 28 to 30, actually yun yung admonition ng Panginoon eh. Actually yun yung sinasabi ng Panginoon sa mga nabibigatan na, sa mga batas na inimpose sa kanila. Yun mga kapatid. Nabibigatan na doon sa mga ini-impose. Yes, Brother John, hinugasan na Jesus mga paa ng 12 apostles niya. Yes, oo. Kasi ang pag-uugas pala ng mga paa noon, Brother John, is, Brother Joseph, John is, gawain ng mga alipin yun. So, yun, ibig sabihin, yun yung connection dun sa Philippians chapter 2, verse 5. Ginawa ng Panginoon yun, kaya tumanggi nga si San Pedro, di ba? So, ibig sabihin, nandun yung pagpapakababa. Ngayon, kung leader ka sa simbahan, leader ka ng mga ministry sa simbahan, hindi ka ganun, baka hindi talaga ang Panginoong Jesucristo ang kinikilala mong leader. Hindi talaga ang Panginoong Jesucristo ang Panginoon mo. Kundi opposite. Ayaw mo magpasakop sa Panginoon, baka iba yung leader mo, baka siyang Diablo. Kasi ang Diablo ay hindi mapagpakumaba, mapagmataas. Di ba? Doon sa aklat ni Ezekiel ba yun, Brother John? Isaiah? Aakyat ako sa mga ulap. Okay?
Hanapin natin, ha? So, yun. Ang demonyo, gusto niya magbataas. Isaiah chapter 14. Okay? Isaiah 14 to 16. Oh, okay, tignan natin, ha? Ito yung diablo. Gusto niya magbataas. Punta natin. Isaiah 14 to 16. Okay. I will ascend above the tops of the clouds. I will be like the Most High. Ayan. Ha? Yet down to the nether world, you go to the recesses of the feet. Yan. Gusto niya, ang diablo, sabi niya, I will ascend above the tops of the cloud. I will be like the Most High. Gusto niya maging katulad ng Diyos. Akyat sa ibabaw ng mga kaulapan. Pero samantala ang Panginoon sa Kristo from heaven. Kaya nga may kanta, di ba? You came from heaven to earth to show the way. From the earth to the cross, my death to faith. From the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. So ang diablo, nagmakataas, gusto niya mag-ascend above the clouds. Gusto niya maging katulad ng sa Diyos. Pero ang Panginoon sa Kristo, from heaven down to earth. Philippians chapter 2 verse 5, magpakababa kayo katulad ni Kristo, na kahit siya ay Diyos, hindi siya nagpilit na matiling kapantay ng Diyos, bagkus sinubad niya ang katangian ng pagka-Diyos at namuhay na katulad ng isang alipin. So therefore, katulad ng sinasabi dito sa Ebanghelyo na hindi natin dapat sundin ang mga ginagawa ng mga mapagmataas. Bilang leader, ibig sabihin, bilang leader or manggagawa ng Panginoon sa kanyang ubasan, sa simbahan, dapat i-practice natin yung humility kahit sabihin mong may mataas ka pa na posisyon sa parokya. Kaya nga ang tawagan natin, brother, kuya, ate, walang pagmamataas. Kasi, wag boss, madam, madam. Kung ganyan tatawagan natin sa parokya, kung titulo ang gagamitin nating tawagan, abay, kawawa naman yung walang titulo. Kasi di ba maraming mga ano dyan, maraming mga na-involve sa parokya na may mga kanya-kanya magagandang posisyon. Kahit yung mga kabataan ngayon. May mga kasamahan tayo doon sa Brother Donnie, Brother Romy, di ba? Yung si Kuya Dom ba yun? Engineer yun. Mechanical ba? Engineer ba siya? O mechanical? Or engineer yun. Marami kayong mga kasamahan doon na may mga, may mga titulo. Mga manager, mga CEO, na sarili nilang kumpanya. May mga nakakasama tayong ganun, mga speakers natin, ganun, di ba? May CEO doon, ng kanyang kumpanya. Dalawa ang CEO doon ng kanyang kumpanya na alam ko. The rest doon, mga puro manager. Di ba? May mga posisyon na yun. Kahit sa atin, kahit pa paano, promoted na rin yan. Pero hindi natin ginagamit yung mga titulo. Ito yung kahulugan kung intindihin mo itong ebanghelyo na ito, mga kapatid. Dito sa Matthew chapter 23, verse 1 to 12. It talks about positions. It talks about humility and pride. Yung kataasan ng kalooban ng mga Pariseo na hindi dapat natin sila sundin. Since they are not anymore our leader. Our leaders is the apostle, our Lord Jesus Christ. Our Lord Jesus Christ is our leader, the chief shepherd. Pero naghirang siya ng mga apostol. At ang mga apostol ay naghirang din. Meron sila mga successors and they are our priests and bishops. So therefore, ang pakikinggan natin ay ang ating mga kaparian at ang ating mga obispo. Mga kapatid. Ayan.
Kaya ang sinabi ng Panginoon sa Luke chapter 10, verse 16, na nakikinig sa inyo, nakikinig sa akin, at ang nakikinig sa akin, nakikinig sa nagsugo sa akin. Ang magtakwil sa inyo, nagtatakwil sa akin, at nagtatakwil sa nagsugo sa akin. Ganun, mga kapatid. Okay. So bilang leader, tayo dapat pala yung magpapakita ng kababaang loob. Pero kung hindi gayon, edi kasama tayo din doon sa pinagsasabihan ng Panginoon dito sa Matthew 23. Sabi niyang verse 5, all their works are performed to be seen. They widen their phylacteries and lengthen their tassels. They love places of honor at banquets, seats at honor in synagogues, greetings in marketplaces, and the salutations, Rabbi. Ayan, gustong-gusto nilang ganun tawagin na ganun. Sir, Rabbi, taas. Kaya sa amin nga, tinanggal na nga yung president coordinator na lang. Hindi para, coordinator, di ba? Parang tinawag mo yung leader niya, coordinator. Di ba? Parang, parang nakakaasiwa. Ganun pakinggan. Pero pag president, Mr. President, wow. Di ba? Ang ganda ng dating. Pero kung coordinator, Mrs. Coordinator, walang dating. Sila, tuwang-tuwa silang tawagin silang Rabbi. Rabbi. Guru. Kaya sa atin, bilang mga lingkod ng Panginoon Kristo, pero naglilingkod sa Panginoon Kristo, kung ano yung leader natin, dapat ganoon din tayo. Kaya nga yung sinasabi dun sa 1 Peter chapter 1, di ba? 14 to 15. Yamang ang Diyos na tinatawag ninyo ay banal, dapat din kayong magpakabanal. Ayan mga kapatid. Ano sinasabi? Okay. 1 Peter chapter 1 verse 17 pala mga kapatid. Verse 17, 1 Peter chapter 1 verse 17 to 19. Now if you invoke as Father him who judges impartially according to each one's works, conduct yourselves with reverence during the time of your sojourning, realizing that you were ransomed from the futile conduct handed on by your ancestors, not with the perishable things like silver or gold, but the precious blood of Christ as a spotless, unblemished lamb. Refrigeration. Refrigeration engineer po ba kayo, Brother June? Sa simbahan, sa Apostleships of Prayer, Hugas. Ganun talaga. Di ba? Yan yung kasi ang pattern natin ng Panginoon Kristo. Doon nga sa amin doon sa amin, ako hindi naman ito kinakwento ko lang din. Kasi talagang pinapractice ko to. Kaya hindi pwede, kasi kung hindi mo ito i-practice, gagamitin to ng Diablo, niya to, accuser of the brethren ang Diablo, Brother John. Kapag hindi mo pinapractice yung tinuturo mo, iakusahan ka ng Diablo, lalo na kapag may napossess, ibibisto ka niya. Ibibisto ka niya. Kapag may mga napossess, tapos magbida-bida ka doon, i-expose ka ng Diablo. Ipapahiya ka ng Diablo. Kaya nga, ako minsan doon sa amin, sa parokya, kapag may mga paklase kami sa seminar, ako gusto ko malinis sa labas ng seminar area. Hindi lang doon sa loob. Nagwawalis-walis ako doon, tapos maya-maya, magugulat na lang yung mga participants, andun ako sa harapan nila, magsasalita na. So yun mga kapatid, ang pattern natin sa ating paglilingkod ay ang ating Panginoon Kristo. So ang mga leader natin sa simbahan natin, mga kaparian natin, mga obispo, dapat nakapattern din ang kanilang pag-uugali sa ating Panginoon Kristo. Kung sakali man na ang mga kaparian natin ay hindi nila isa sa buhay yung kanilang tawag sa kanila, yung vocation nila, ay sundin natin yung kanilang sinasabi. Pero wag nating susundin ang kanilang ginagawa kung sakali man na mali sa lungat sa sinasabi ng banal na kasulatan yung kanilang ginagawa.
Kasi ito yung sinasabi ng Panginoon Kristo na kahit yung mga eskriba at mga paresyo na mapagpaimbabaw ay sinasabihan niya yung mga tao na follow what they say but don't follow what they do. Yan, mga kapatid. Okay. Tuwang-tuwa silang tawaging rabbi. Yan. Kaya nga kung babasahin mo ng buo ito yung konteksto na ito, maintindihan mo itong verse 8 to 10. Kaso lang, itong mga kapatid nating mga protestante, ang ginagamit nila yung verse 9 lang. Nagiging, alam mo ba yung tinatawag na dishonest, mga kapatid? Miss Maureen Peter Collins, please pray for me due to my cancer sickness. Yes, Brother June, si Mrs. Maureen Peter Collins. Remember her in her prayers, Brother June. Okay, Mrs. Maureen. Brother June, include Mrs. Maureen Peter Collins in your prayer. Okay. Okay. So, as for you, do not be called rabbi. Kasi tungtuwa ang mga rabbi na, di ba? Tungtuwa sila, tinatawag silang rabbi. Pero sinasabihan ng Panginoon yung kanyang mga apostol, yung kanyang mga alagad. As for you, do not be called rabbi. You have but one teacher, and you are all brothers. Pero, rabbi, pag sinabing rabbi, is teacher. Do not call. As for you, do not be called rabbi. You have but one teacher, and you are all brothers. Called no one on earth your father. You have but one Father in heaven. Ito lang yung hina-highlight ng mga separated brethren natin. At itong verse na ito, napakarami ng Katoliko ang napaniwala nila dito. Na literal talaga ito na huwag tawagin ang sinuman dito sa lupa. Kasi hindi nila nga iniintindi yung the whole context of the chapter 23. Hindi nila inuumpisan nun sa verse 1 hanggang sa chapter 12. Or yung entire chapter 23 ng Matthew. So, ang verse 9, doon lang sila nakabukas. Skinip nila itong verse 8. Na pati yung verse 8, pati yung mga teacher ay wag dapat tawaging teacher sapagkat iisa ang ating teacher, ang Panginoong Kristo. So therefore, di ba, Brother Romy, kahit mag-survey tayo dyan sa Star of Hope, it is run or owned by the Protestant. It is a Protestant school. Kahit magtanong tayo doon, tanungin natin, paano, how the students call their instructor? Di ba? Anong tawag sa kanila? Okay, thank you, Brother Romy. Yes, Miss Maureen Peter Collins, Brother June will include you in my prayer, and I will remember you as well in my prayer. I will include because I am also praying for the wife of Brother Calix of Bacolod, pastor, 37 years pastor, converted to the Catholic Church. I am praying also for her wife. She has the same sickness, the same illness that you have, Mrs. Collins. So, yun mga kapatid, na ang hina-highlight lang ng mga kapatid natin, yung verse 9, pero yung verse 8, na pati pala ang teacher ay hindi pinapatawag na teacher. Pero, kung titingnan natin, sa mga non-Catholic school or sa mga Protestant schools, ang tawag ng mga estudyante sa kanilang mga guro doon is teacher. Diba? So therefore, they are violating what the Lord Jesus Christ is saying. Yan mga kapatid. Itong verse 9, huwag ninyong tawagin ang sinumang tao dito sa lupa na sapagkat isa ang inyong ama, ang inyong amang nasa langit. So they are taking it as literal na hindi talaga pwede tawagin ang sinumang
Actually, ang nakapagtataka ako sinasabi nila, ang mga pare natin, tinatawag nating ama. Hindi naman sinasabi dito, do not call any priest. Do not call your priest father. Wala namang ganun. Ang nakalagay dito, do not call anyone here on earth father. Ibig sabihin lahat. Kung tatay mo, tinatawag mong tatay or father, daddy, you are violating this verse kung ito ay literal. Walang sinabi dito ng mga pare lang. Or ama lang sa pananampalataya. Walang sinabi dito. Pero nyo, dinadagdagan nyo rin yung salita ng Diyos. Pinipili nyo na nga, selective kayo, literal yung pag-unawa nyo, dinadagdagan nyo pa. Wala namang sinabi dito, do not call your priest father. Do not call any person you're serving in the church father. Walang ganon. Ano sinabi dito? Do not call no one on earth your father. You have but one father in heaven. Call no one. Call anyone. Huwag tawagin ang sino man. Naintindihan ba natin yun? Ibig sabihin para sa lahat. Hindi nakaspecified sa mga leader ng simbahan, mga pare ng Catholic Church. Walang ganon. Pero hindi ito literal. Kasi kung literal ito, dapat after this gospel, sa mga writings ng mga apostol, ay wala na tayong makikitang pagtawag sa kanila na Father. Or else, nilabag nila ito yung verse 9. Pero naintindihan nila kasi kung anong ibig sabihin ang sinasabi dito ng Panginoong Jesucristo. That is why they call themselves Father. Hindi bilang pagmamalaki. Kasi it talks about here pagmamataas ng mga rabay, ng mga iskriba, na tuwang-tuwa silang tawaging rabay. It's about pagiging pagmataas. Yung paggamit ng titulo. Kaya nga, dati meron na nga akong yung paggamit ng titulo na yan May na ako sa parokya Okay? Yung mga titulo na yan. So yung verse 9, walang sinabi dito na do not call your priest father. Pero itong mga separated brethren natin, ay dinagdagan nila. Pinipilit nila na ito'y para lang sa mga pari. Tingnan nyo, lumalabag ang inyong mga pari dito sa verse 9. Nakalagay dito, call no one. Ibig sabihin lahat. So bakit pinipilit nyo na pari lang? Ibig sabihin kapag tinatawag mong tatay ang tatay mo, you are violating it. Daddy, you are violating it. Ano yung tatawag mo sa tatay mo? Di ba? Hindi kasi literal to, mga kapatid. Ito, mga kapatid natin, since na ito'y akala nila, point nila, puntos nila, kaya pinipilit nila ito, point nila, na akala nila point nila para sa alay, kaya pinipilit nila ito, at patuloy itong ipinapangaral nila sa mga mahinang mga Katoliko. Ngayon, kung yung mahinang Katoliko naman, hindi alert, di ba? Kung hindi alerto, hindi niya marinig yung huwag ninyong tawagin ang sinuman, ama dito sa lupa. So, ang sinuman. So, ibig sabihin, kasama pala yung mga tatay natin. Tanungin mo yung pastor. So, pastor, ano po ang tawag ng anak niyo sa inyo? Tatay. So, therefore, sabihin mo, therefore, pastor, you are violating this verse in Matthew chapter 23, verse 9. Kasi ang sinasabi dito, ang sinuman. It is not specified na yung mga pare ng mga Katoliko. Walang ganun. Ibig sabihin, pandaraya yung ginagawa, mga kapatid. Trick. Pandaraya yung ginagawa. Para lang madaya yung mahinang Katoliko, mapunta sa kanila. Then later on, gagatasan ng ikapo, na mga handog, di ba? Pandaraya yung ginagawang pangangaral. So, kung pandaraya,
Kung pandaraya yung ginagawa, di walang pagkakaiba yan sa ginawa ng demonyo. Doon sa Matthew chapter 4, na gusto niyang linlangin ang Panginoon Kristo gamit yung salita ng Diyos. Take note sa Matthew chapter 4, ang diablo doon ay gumamit din ng salita ng Diyos para linlangin ang Panginoon Kristo. So kung ikaw Katoliko, na ginagamitan ka ng Word of God, tingnan mo, baka ginagamit lang yung salita ng Diyos para linlangin ka. Kaya nga, makikita natin na makalinaw niyan, mga kapatid. Yes, Brother Romy. Hindi naman tayo Israelita. You see, mga kapatid? Kasi alam mo ba, mga kapatid, yung sinasabi ko sa inyo ang mga kapatid nating protestante, tinitake nila ito literal. Literal daw yan. Pero kung literal man, bakit tinatawag sila ng kanilang mga anak na tatay, daddy? Kung literal pala. Hindi nila inintindi yung call no one on earth. Call anyone on earth. Okay. Yan, tinitake nila as literal. Pero pagdating dito, sa Matthew chapter 18, verse 6, mga kapatid, tingnan na, ito hindi nila tinitake as literal. Kasi takot sila sa consequence dito. Tingnan nyo, Yan, di ba, Matthew 23 verse 9, tinitake nila as literal. Pinipilit nila na tayo daw ay lumalabag doon. Okay, pero pagdating dito sa Matthew chapter 18, verse 6, sabi rito, sa verse 8 pa lang, Matthew chapter 18 verse 8, if your hand or foot causes you to sin, cut it off and throw it away. It is better for you to enter life maimed or crippled than with 2 hands or 2 feet to be thrown into eternal fire. Tanungin mo yung mga kapatid nating protestante, nagkakasala pa rin po ba kayo until now? Sasabihin nila, oo naman. Pero i-quote mo sa kanila yung Matthew chapter 18 verses 8 to 9. Kung ginagawa ba nila ito? Na kung nagkasala yung kamay mo, putulin mo. Pag nagkasala yung mata mo, dukitin mo. Ginagawa kaya nito? Kung nagkasala yung paa mo, dukitin mo. Kung ikaw nagdadala sa iyo sa pagkakasala, putulin mo. Ginagawa ba nila ito? Mga kapatid? Hindi. May paliwanag sila dito. Hindi yan literal. Pero pagdating doon sa Matthew chapter 23, verse 9, ginagawa nilang literal para sabihin na mali tayo ng mga Katoliko na tinatawag nating mga pari, ang mga pari natin na father, para mapunta tayo sa kanila. So you see? Pero pagdating doon sa Matthew chapter 18, 8 and 9, hindi rin nila tinitake as literal. So you see, napandaraya. So kung nandaraya ka gamit ang salita ng Diyos, kahit dala-dala mo pa yung salita ng Diyos, at nangangaral ka gamit ang salita ng Diyos, pero ang ginagawa mo pandaraya, may mga sektang ganito dito sa Pilipinas, mga kapatid. Tinitwist yung Word of God para sumang-ayon sa kanila. Para maisiksik nila yung kanilang founder sa Biblia. That is diabolic. That is demonic. Basahin niyo yung Matthew chapter 4. Kaya hindi komo, mga kapatid, na may pumunta sa inyo, Katoliko ka, may pumunta sa inyo, dala-dala yung Biblia, ay komo Biblia yung dala-dala nila, ay pakikinggan mo na kaagad. Hindi yun. Kasi kung ang pagdala-dala nila ng Biblia, ang purpose is to deceive you, ay hindi mo dapat pakikinggan. May sinasabi dito sa banal na kasulatan, mga kapatid, Ito sa 2 John verse 7 to 10. Okay? Puntahan natin, mga kapatid. Sabihin nyo na masama ang ugali ko,
Kaya nga ko minsan, tama yun na tumatak, mayroon akong video na nakikita nung papunta na yung isang sekta na nag-house to house at takbuhan lahat yung mga tao sa labas ng bahay. Pasok ka agad. Kasi ito sinasabi sa 2 John, verse 7 to 10. Sa verse 10 na lang. Okay. 2 John, verse 10. 2 John, verse 10, mga kapatid. If anyone comes to you and does not bring this doctrine, do not receive him in your house or even greet him. For whoever greets him shares in his evil works. Yung evil works nila, alam mo ba kung ano yung evil works nila? Andun sa Romans 16:17 to 18, they are creating dissensions. They are creating divisions. At ang division na ito, mga kapatid, ang division na ito it's not a work of God. It's the work of the devil. Kasi ang diablo, mga kapatid, or the devil, ang etymology ng diablo is to divide. Kaya nga dito sa Romans 16 verse 17, mga kapatid, Romans 16:17 to 18. Puntahan natin, anong sinasabi dito? Okay. I urge you, brothers, to watch out for those who create dissensions and obstacles in opposition to the teaching that you learned. Avoid them, for such people do not serve our Lord Christ, but their own appetites, and by fear and flattering speech, they deceive the hearts of the innocent. You see, did they save the hearts of the innocent? Magagaling sila magsalita. Kaya nga pinapaiwasan sila sa atin. Yung 2 John verse 10. Meron pa. Maliw ito pa, di ba? Romans 16:17 to 18. Na kung ang aral nila ay hindi katulad ng aral na tinanggap na ipinasa sa atin, ay huwag nating tanggapin. Okay? So, dito sa 2 Thessalonians chapter 2 verse 15, mga kapatid. Ano sinasabi dito? Therefore, brothers, stand firm and hold fast to the traditions that you were taught, either by an oral statement or by a letter of ours. So you see, we are told to hold on to the traditions that were handed down to us. Sino lang yung may mga traditions na tinatawag? Nakaturuan, written and unwritten. We in the Catholic Church, it was handed down to us. From the apostles to their successors, it was kept ng maingat, mga kapatid. That is why may mga books na ginagamit tayo ng mga references na nagsusuporta sa sinasabi ng banal na kasulatan. Kaya nga meron tayong tawag na Vatican Archive. Ang dami-daming libro doon. Meron bang ibang mga sekta na meron ganun? Wala. Kasi ito yung sinasabi sa 2 Thessalonians chapter 2 verse 15. Kaya nga pagdating doon sa Galatians chapter 1, mga kapatid, meron pa nagsusupport ito dito sa sinasabi ng 2 John verse 10, Romans 16, 17, 18, and then 2 Thessalonians chapter 2 verse 15. And then meron pa dito sa Galatians, mga kapatid. Take note, yung sinasabi dito. Galatians chapter 1 verse 8. Verse 6 muna, I am amazed that you are so quickly forsaking the one who called you by the grace of Christ for a different gospel. Not that there is another, but there are some, hindi dahilan sa mayroong another gospel, but there are some, sabi niya, who are disturbing you and wish you to pervert the gospel of Christ. The gospel of Christ, pini-pervert nila. Yun nga, hindi talaga sila totoo naglilingkod sa Panginoon, yung sinasabi sa Romans 16, 17, 18. Kasi they are creating dissensions, they are creating division, and this division is inspired by the devil, because the devil is diabolos. His work is to divide.
Yan din yung sinasabi sa John chapter 10, verse 10, mga kapatid. Sabi niya dito, tignan na. Wish to pervert, gusto nilang i-twist, ibaguhin. But even if we are an angel, take note, but even if we or an angel from heaven should preach you a gospel other than the one we preach to you, let that one be accursed. Pakasumpain yung mga ganyang klaseng tao na magpakilala ng anghel or apostol, pero hindi nakatulad dun sa mga aral na natanggap natin na noon pa mang una na na-preserve ng simbahan. See, mga kapatid. That is why ang simbahan ay ang nagpipreserve nito. That is why ang simbahan tinawag doon sa 1 Timothy 3:15, the pillar and foundation of the truth. Sabi doon sa 2 Timothy 3:15, basahin natin 2 Timothy 3:15. So, we will wrap this up. And then, 1 Timothy 3:15 pala. Nakakita yung nagkakamali. Kakaedad na. So, okay lang yung magkamali ka, huwag ka lang magsinungaling. Tama? Okay lang yung sinabi ko kahapon kay Pausto. Kay Living Rock. Sabi ko, maybe, maaring nagkakamali ako, but I will never tend to lie. This is 1 Timothy 3:15, mga kapatid. That is why in church, ganito. But if I should be delayed, you should know how to behave in the household of God, which is the church of the living God, the pillar and foundation of truth. Yan. Kaya ang simbahan, pillar and foundation of truth. So you see? Okay. Tapusin natin yung bago tayo magtapos. Matthew chapter 23. Balikan natin Matthew 23, tapusin natin. So therefore, we are concluding in verse 9 ay mali yung pagkapaliwanag o pag-interpret ng mga separated brethren natin sa Matthew 23 verse 9. If they keep on holding that and preaching that we are violating that certain verse, they are obviously they are of the devil. They are perverting, they are twisting the word of God in favor to them para lang maakay yung mga mahihinang Katoliko. Matthew 23, then do not be called master, you have but one master. Yun, nabanggit na rin natin ito kanila Messiah. Yung titulo, yung pag-aangkin ng mga titulo, yung busing-busing tayo sa parokya, busing-busing tayo sa mga community. Ayan, nilalabag natin ang salita ng Diyos. Then the greatest among you must be your servant. So kung gusto natin maging dakila, di ba, ito na yung sinabi na rin natin kanina, na ang Panginoon Kristo ay nagpakababa siya. So ang kadakilaan, ng kadakilaan ay hindi sa magitan ng kung ano ang taglay-taglay nating posisyon o taglay-taglay nating ari-arian. Di ba? The greatness is not by means, kaya nga sinasabi doon sa Matthew 5, di ba, yung Beatitudes, ang tinawag ng Panginoon na mga mapapalad ay yaong mga abak. Kaya, verse 12, the greatest among you, Matthew 23:11, the greatest among you must be your servant. Yan. Whoever exalts himself will be humbled, but whoever humbles himself will be exalted. So, sana matandaan natin ito, mga kapatid, na the greatest among us must be your servant. Katulad ng Panginoon, nagpakababa, so sana dapat ganun din tayo. And sabi dito, verse 12, Matthew 23, verse 12, whoever exalts himself will be humbled, but whoever humbles himself will be exalted. Sana pipiliin natin. Yung mataas tayo ngayon, or mababa, nagpapakababa tayo ngayon.
para pagdating ng araw ay tataas tayo ng Panginoon. Or binubuhat mo yung bangko mo ngayon, sarili mong bangko, or hayaan mo ang Panginoon ang mag-aangat sa iyo pagdating ng araw. Ayan mga kapatid. So, ito yung reminder sa atin ng banal na kasulatan na ang pagpapakababa pala ay isang kadakilaan sa paningin ng Panginoon. Katulad ng ating Panginoon Jesucristo, nagpakababa. So therefore, dapat ganon din tayo, mga kapatid. So, shalom mga kapatid. Maraming salamat sa mga nakiisa. Sina Brother June, Brother Romy, si Mystery of Faith, wala no? Hindi naglawan si Mystery of Faith, wala. Si Olbap kanina, nag-join sa atin, nagdumaan. At yung iba pa natin mga kapatid na dumaan, si Marlene, at ang iba pa. Okay, yung 281 na nag-likes and then isang nag-share. At maraming salamat sa mga nag-comment din. Maraming salamat sa mga nakisa sa atin. So, maraming salamat mga kapatid. At may God bless, keep us safe and sound sa araw na ito. Gabayan nawa tayo at patnubayan ng Panginoon. Iligtas naman niya tayo sa mabibigat mga pagsubok, sa mabibigat mga karamdaman. Abutin nawa niyang Panginoon yung asawa ni Brother Calix at ang kanilang pangailangan financially. Yung Brother Calix po, kung check niyo po yung profile niya sa Facebook, Brad Calix, yan. Isa yung recent convert from Protestant, a pastor for 37 years, o converted back to the Catholic Church. Yun nga, may sakit din yung asawa niya na cancer. And then, maybe they need our prayers. Pero kung you are able to extend help monetarily or financially, meron po siyang GCash number na nakapost sa kanyang profile. So, natulungan natin siya kung sino may kakayanan. Katulad nga nung kahapon na tatalakay natin na sa pagbibigay natin ay ibinabalik sa atin ng Panginoon yung sukat ng ating mga ibinibigay. So, ganun din sa mga lahat ng humingi ng prayer kay Mrs. Collins na may sakit din daw siyang cancer. Tulungan nawa sila ng Panginoon at pagalingin kung kalooban Panginoon, kung hindi man nawa ito'y magdulot sa kanila ng kabanalan. At ano man nawa ang kanilang mga panalangin sa kanilang dahilan sa kanilang karamdaman, nawa ay magiging makabuluhan o may kabuluhan ang kanilang paghihirap. Yung tinatawag ni Father Darwin na Ministry of Suffering. Kapag nagkakaranas tayo ng mga karamdaman, i-offer natin lagi ito sa ikabubuti ng ibang tao. So, ganun mga kapatid. So, signing off, my dear brothers and sisters, may God bless us and keep us safe and sound. Sa to, hiligtas sa mga bigat ng karamdaman pagsubok, sa mga beyond our control, sa mga bagay, at sa mga aksidente, o anumang sakuna. In Jesus' name, amen. And then in the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Thank you, Brother June, Brother Romy, at iba pa. Signing off, my dear brothers and sisters.